Alam niyo mga kachika, China po, hindi siya masyado nagtagal sa punchline kasi nagbukas kagad ang pintuan ng telebisyon. Ayun, which is sobrang grateful. Ang bilis nga lang. Ang una kong teleseryeng napasukan is Kampanerang Kuba ni Direk Wen. Kaya totoo talaga siguro yung sabi ng Feng Shui. Andito talaga ang swerte. Ito ang dahilan kaya tayo nag-etiquette for mistresses. Speaking of etiquette for mistresses, napanood niyo yung Bachal niyo? Diba? Sosyal. Sino mga kasama dyan? Diyos ko, Chris Aquino, Kim Chu, Claudine Barreto, Isa Calzado, China Crab. Saan ka nagsimula, China Crab? Nagsimula ako sa kaing. Ay, hindi ba sa puno? Hindi kaing na agad kasi pabulok na. Ay. Hindi, charot. Sabi ni Ate Gay, meron ako nakita rito maganda, Ay, sexy. parang di naman totoo. Ay, di ba? Ilan taon kayo nagligawan ni Daddy? Walang ganon. Kasi parang matured na, hindi naman yung parang liligawan pa ng, oh pero anak, walang ganon ha, huwag mo gagayahin. Ang ganda ng mga stars. Bakit mo. parang yung stars, yung Keme? Ba't hindi mo masabi sa akin diretsa? Kasi hindi ka courting star. Moon ka kasi. Siyempre, hindi lahat ibibigay. Bakit, Lord? Kinwestiyon. Nandun si Mama, kasama ko rin siya sa ano. Kinuha ko siya. Nanonood nga siya sa inyo. Pagising ko na magawa, pasok ko sa bar. Ano yung maingay? Diyos ko si Romel. Minsan. Deadma ang nega, deadma ang bash. Dahil ang buhay ay chika-chika lang. Ganon! Hello mga kachika! Welcome to my vlog. And for today's video mga kachika, naku, isang komedyante na naman po makakausap na at makakakwentuhan. Dati ko po itong kasamahan sa Punchline, Laugh Line, at napanood po natin siya sa teleserye, pelikula, at kung anik-anik pa. Mga kaibigan, nandito po siya at magpapasaya po sa ating ngayon, China Crab! Ayan! Hello mga kachika! Nagulat ako sa intro mo. Wala pa, pak. Naku, yun pala ang Romel Chica. Talagang bagay sa'yo yung pangalan mo. Ano, Romel Chica? Dire-diretso eh. Hello, China! Welcome to my vlog! Oh, thanks for having me here. Naku, thank you for granting my wish. Of course. Ikaw pa ba? Diyos ko, syempre, isang chika mo lang dyan, laban yan. Ay, in Go. fairness naman po, yung nakasama ko po ito ay hindi naman talaga mahirap kausap. Kahit saan po siya nakarating at kung ano pong na-achieve niya sa buhay, naging mahaba pa rin po ang kanya, ang malaking puso niya, mga kaibigan. Welcome, China! Kailan ka dumating dito No, sa ano Pilipinas? pa? End of Feb. Bago tayo magtsikahan ng bonggang-bongga, kilalanin po muna natin si China Crab. Saan ka nagsimula, China Crab? Nagsimula ako sa kaing. Ay, hindi ba sa puno? Hindi kaing na agad kasi pabulok na. Ay. Hindi, charot. Nag-aaral akong college nito nung parang na-realize ko na gusto kong pumasok sa comedy bar. Nasa RTU ako. Tapos basta nagpasok lang siya sa utak ko na parang, uy, parang gusto kong magkanta-kantahan. Para may sideline din. Side hustle, parang may pera. Third year ako noon. College. Tapos yung friend ko na taga Las Piñas, dinala niya ako sa 22nd Street doon sa Las Piñas. Las Piñas, something. oh. Di ba usually pag napunta ka comedy bar, para ka lang gumigimik tapos sampa, ganyan. Oo. Nakilala ko ni Boyet Sanchez. Tapos nung parang naaliw siya sa akin sa stage, sabi niya, halika dito, gusto mong magganito. Eh, saktong-sakto yun nga yung gusto ko, kaya nga ako pumunta doon. Ay. Tapos yung pala may bubuksang bar na siya yung magmamanage, something meron ganon. Tapos sa examiner siya banda. So sabi niya, sige punta ka rito. Sabi niya, 500, okay lang ba sa'yo? Ganon pa. Ay, Syempre ako, tutuwa naman ako nun. Bukla ako, nag-aaral ako, wala naman akong pera. Sabi ko, sige po, go. Tapos doon ko nakilala sila Tart, MC Lassie, yung mga yan. So ako wala akong alam, basta alam ko lang, kanta, chika, gano'n lang. Pero kasi literal lang siguro nakakatawa kasi kabihira yung babae, di ba? So yun yung para mga side na mga, we call it mga maliliit na bar sa gilid. Pero yung nag-introduce sa akin talaga sa mainstream comedy bar, Punchline, Laugh Line, si Ate Gay. Saan ka nakita ni Ate? So pumunta ako ng jailhouse. Tambay si Ate Gay lagi ng jailhouse. Oo. So kumanta lang ako, kinakanta ko pa nga nun, week, kanta-kanta ako sa stage. Ko alam, nandun si Ate Gay. Tinawag niya ako. This is according to Ate Gay, ha. Habang kumakanta ko nun, tinitext na pala niya yung may-ari ng Punchline. Sabi ni Ate Gay, meron ako nakita rito maganda, Ay, sexy. parang di naman totoo. Ay, di ba?
yung sexy, okay. Pero yung maganda. Kasi during that time, alam mo yan. Ay. Oh. Naku, may picture ka pa ba niyan? Meron pa, alam mo yan. Tignan niyo kung gaano ka-sexy po si China. Tapos, tinanong ako ni Ate Gay, uy, gusto mo ba pumunta ka dito? Tapos sabi ko, takot ako, uy, ako, hindi pumunta ka lang doon. Sampa ka lang, Chever. So ako naman, syempre, punchline yun, te. Parang, andun ka. Andun ng mga artista. Tapos pumunta ko doon yun, tinawag ko, nyari, regular lang na customer, sampa. Tapos pinatawag na ako sa likod. Tapos si Ma'am Cynthia ang nag-ano sa akin doon. Tapos ayun, nagdire-diretso na. Saglit lang ako nagmaliliit na bar eh. Ang bilis lang din nung pasok sa punchline. Pagpasok ko ng punchline, ang binigay sa aking TF, naalala ko Ma'am Cynthia, is 1 Coke. 1,000 na kagad. Gabi-gabi, 7 days. 7 Wala days. pang tipaklong. So sabi ko, hindi ako gara. Dumating pa yung point na, dalawa yung bar, di ba? Ay, tumatawid iba ka yung pa? TF nun eh. Yes, sumitawid. Ay, iba din. Guy, hindi ako nakatapos ng college. Kasi may kumikita ka niya. Hindi ko talaga kasi pag umuwi ako gabi na, madaling araw, puyat. So hindi ko kinaya, dumating pa sa point na yung mga matatalino kong classmate, pinapahamsan ko na gano'n, tapusin mo lang tong assignment, kay Merot, ganyan. Kasi mapera ka na. Kasi, syempre, hindi ko talaga kayang tapusin. Tapos sabi ko, parang niloloko ko na lang sarili ko. Hindi naman lahat nabibigyan ng opportunity na gano'n. I mean, wala naman ako sinasabing huwag yung tapusin yung Correct. pag-aaral. But of course, maganda pa rin na nakatapos kayo. Pero nung time na yan, nandun yung opportunity sa akin na ito yung kinikita Pangarap mo kasi yun eh. At saka ginusto ko. Sabi ko, gusto ko pumasok. Napasok ko. Pero may Sobrang sinabi ka thankful. sa akin, bago ka pumasok sa punchline, sumali ka sa singing contest sa library. Okay, parang comedy sitcom something sa library. Kasi parang mahilig si mama sa mga parang on the Skit. spot, mga Oo, skit-skit skit-skit, ganyan. oo. So, nakapasok kong round 2, parang ganon. So, nung napasok ako dun sa punchline, inopera na ako ni Ma'am Cynthia na mag-set na. Sabi ko, patay, nakasali pa ako dun sa ganun. So, syempre, work na yun. So, nagpaalam mo kay Mama na, hindi na ako makakapag-keme kasi At binili na ako least, ng set. nagpaalam ka. Yun ang pinakamaganda na nagpaalam Oo, ka. Kamusta so- ba ang buhay nyo bilang hindi ka pa performer? Hindi pa? Oo. Regular lang. Ilan ba kayo Ako, magkakapatid? isa lang. Pinag-aaral ako ng tita ko. O ba't tita mo nagpapaaral sa'yo? Eh kasi si mama hindi na nag-work ng time na yun. Di ba alam naman dito, nalilimitahan naman ang work dito pag matanda na. So dito ako nagpapaaral sa akin. At the same time, yung mga anak niya at pamangkin ko, binabantayan ko. Nasaan ang tatay mo nun? Wala, lumaki ko walang tatay. Kilala ko lang siya, pero hindi ko siya nakasama. Bakit? Hiwalay sila. May ibang kinalantari ang foodra. So hindi walay ni mama. So hindi ako lumaking may tatay. Pero kilala ko siya existing. Artista din siya. Nag-artista rin comedy. Ay, sino siya? Ang pangalan niya Toto Javier. So kasama siya nila Dolphy. Ah, okay. Actually part siya ng Big Three Soliban. Kasi nung nakilala ko si Direk Bobot nung sa Kampanerang Kuban natin, na chika ko yun, kilala niya. Kasi Big Three Soliban singer. Correct. So trio kasama nila Raycard Duet, mga ganun. Alam niyo mga kachika, China po, hindi siya masyado nagtagal sa punchline kasi nagbukas kagad ang pintuan ng telebisyon. Which is sobrang grateful. Ang bilis nga lang. Ang una kong teleseryeng napasukan is Kampanerang Kuban ni Direk Wen. Diba, nandun ka rin. Oo. Pero prior to that, gumigesting na rin. Maglalaro sa Wawawi o kaya sasali ng mga contest, guest kay Tito Boy kasi kumukuha sila ng mga comedian. So, since nakaka-guest na doon, nakilala ko si Kuya Freddy, yung manager ko nga. Kahit nasa US ako gumagawa ng project, siya pa rin yung manager ko. Madali po siya nakapasok sa Madali niya na-penetrate. na-penetrate ang telebisyon talaga. Kasi iilan lang po kasi mga komedyanteng babae. Pero nagsiset pa rin ako na matagal. Pero nung siguro 2007 na naging busy na movie, teleserye, tapos hindi ko na kayang mag-set ng gabi. Tapos nagawawi ako, di ba? Everyday yun. So, nung padulo na, doon na parang hindi na ako nakaset. Yung huli kong ginawa bago nag-migrate is yung Flor de Luna. Na habang ginagawa ko pa bago mag-end, may plano na akong mag-migrate. Kasi pinukuha nga ako ni Daddy. Jowa ko pa nun dati, si Daddy Crab. Saan mo nakilala si Daddy Crab? Online. Ay, hindi sa ano ha? Sa online talaga? Hindi, online kasi doon kami nag-uusap pero hindi sa online search. Yung friend ko, so ito, shoutout ko na lang si Nika. Siya yung nagdala sa akin doon sa 22nd Street. Tapos, yung asawa ko, sa kanya ko rin na-meet. Election, di ba? Nagpo-promote ako ng kandidato malapit sa kanila. Sabi ko, saan ka? Punta ako sa inyo. So, tumambay ako sa kanila kasi malapit doon ako nagpahinga. Ka-face, ka-Skype niya yung tatay niya na ka-work ni Daddy Crab noong time na yon. Huminaw lang ako ganun sa Skype, kausap nung nanay niya. Parang, hello tay! Ganun ko lang. Alam mo kang jowa dyan, casual. Yan naman tayo, di ba? Ano ang jowa? Ganyan. Sige, may papakilala ko sa'yo, binata, ganyan. Si Daddy na pala yun. Tapos may ka-text ko na hanggang sa doon na dire-diretso. Kaya lang ako planong pumunta kasi nga, naging kami na. Naging kayo na. At nag-offer na nga siya na pumunta ka dito, ganyan. Although parang hiniling ko yun, parang binato ko kay universe yung thinking na yun na sabi ko, Lord, hanapan mo naman ako mapapangasawa na hindi kailangan ako yung bubuhay. Hanapan mo ako ng mapapangasawa ko na kahit hindi ako magtrabaho, kaya akong buhayin, yung seseryosohin ako, ganyan. Tapos yun, nangyari. Ilan taon kayo nagligawan ni Daddy? Walang ganon.
Walang Kasi ligawan. malaki na rin naman ako. Parang usap lang kasi 11 years ang age gap naming dalawa. Kasi parang matured na, hindi naman yung parang liligawan pa ng, pero anak, walang ganun ha, huwag mo gagayahin. Kung yun yung hiningi ko, binigay, thankful ako doon. Parang, ay, ang good bait mo naman sa akin, Lord. Tapos umuwi siya rito para mag-meet kami. Nagtitaping pa ako ng Flor de Luna niya. Bumili siya ng kondo para meron akong i-stayan. Doon sa may bandang Kainta. Hindi ko na maalala kung ano yung mga talkings during that time. Pero yung plano na like, doon ako titira. Yung unang punta ko ron is para kasi ang kagandahan, may tatak na ako nung nagwawawi. Nakapunta na ako. Sabi niya, sige, hindi mo na kita ipipetition ng fiancé kasi mas matagal. Mag-tourist ka muna. Sa pag-tourist ko, na-approve naman ako 10 years. Pak! Chak! 10 years yung visa ko. Ay, toroy. Sa interview, walang masyadong tanong-tanong. Tatak agad yung 10 years. Kasi nga, meron kang pumasok na. Yun nga. Pagdating ko doon, ano lang, vacation. Bumalik pa uli ako dito kasi tinapos ko pa yung kay Judy Ann na sakal-sakali sa Clolo sequel. Christmas ako ng 2007, bumalik. Kasi ang plano namin, ayoko nung pagpunta mo, hindi ka na uuwi. Pagpunta ko, umuwi pa rin ako. Tapos yung pangalawang balik ko, doon ako hindi na umuwi. Pero nagpakasal kasi kami. Tapos adjustment of status ang ginawa namin. So mas mabilis na process. Mas Atot ka na matagal nun, yun. di ba? Hindi naman kasi may ginagawa naman na. Pero parang somehow yan. Oo, di ba? Huwag naman ako, chika. Nakakatuwa kasi, di ba? Umalis ka dito, may career ka naman eh. Nagsabay kasi yan yung career at saka love. Pero pinili mo yung love. At saka, yun na yung hiningi ko, may offer na. Arte pa ba? correct. So yun, 2007, nagdire-diretso na. Wala akong uwian, pero open communication. Pagdating mo sa States, nung nag-asawa ka na doon, ano ang naging buhay mo sa States? So nung mga first few years ko doon, siyempre nagpakasal kami na I had a baby and si Sean, hindi ako nag-work muna kasi magbabantay, mahal din naman ng doon ng yaye, walang gano'n. Oo. Si daddy lang talaga nag-work. Ano para ang trabaho ni Daddy? So, nung time na magkasama kami, brokerage, import-export, mga ganon. Ay. So, mga shipment, pinapa-clear sa customs, mga ganon. Okay yung trabaho niya. Makakabuhay talaga. Kahit na ako mag-work, okay lang. Swerte mo. Oo, Iba yung hugis mo talaga. Iba. Tapos after yung mga naka 3 years na parang nabagot na ako, gusto ko na mag-work. 3 years old na si Iba, Sean. oo. Sabi ko mag-work ako. So nakapasok ako sa work, nag-alternate kami. Pag uwi niya, ako yung pa-part-time ng hapon. So ganun yung setup namin. Ano ang first job mo dyan? Pang malakasan, bagay sa akin. Ano yan? It's really, it suits my personality. Ano ba yan? Ako my nakaka-excite naman face. yan. I'm a beauty consultant. I'm a makeup artist at Sephora. Sephora? Yes! Beauty consultant! Kasi ang pang-foreigner talaga, iba. So apply ako ng mga retail job. Hindi ko alam Sephora yung papasukan ko. Tapos interview, pasok sa banga. Tapos ang nakakaloka pa, nagulat din siya kasi kilala pala ako ng mother-in-law niya. Kasi yung mother-in-law niya, Filipino, tapos BFF si Jessa Zaragoza. Natuwa siya nung napasok ako dun sa team niya kasi tumaas yung, di naman sa pagmamayabang, tumaas yung number. May rating si manager siya, alam niya, di ba? Kasi ang lakas ko magpa-review. Siyempre, pag ni-review mo yung store, maangat. So may ganun ng mga manager pala na pataasan sila. Eh lahat ng mga customer, siyempre pag nakikilala ako, review mo ko ng punta ka dito ha, 5-star yan, tapos lagay mo, mention mo yung name ko. Malakas ako magpachika ng ganyan. Kaya ang nakakaloka, kada review, meron ako nakuha $5. Sa isang araw po. Ang dami kong review. Naloka yung mga ibang Pilipino, puro minimension yung name ko. Kaya parang superstar. Anong ginagawa mo? I just ask people. Eh pag hindi ka nagtatanong, paano mo magagawa, di ba? At saka minsan kahit hindi Pilipino, kahit ibang lahi, tapos malakas ako magpo-open ng mga credit card kasi chinichika ko talaga yung mga Pilipino. Sumubukan, nagamit ko. Kaya nung nagpaalam na ako sa Mausa kasi nag-move na ako ng ibang city. O kasi ang mahal kasi ng renta nung dun sa, mahal. Nag-move kami ng 30 minutes away. Malayo na para bumiyaya ako sa Sephora. So nagpaalam ako, nalungkot sila. Sabi, what can I do to stop you? Sabi ng manager. Ang ganda mo Isa. dun, ha? So after that, Sephora work ko na love ko naman aside from the gratis, mga gifts, mga libre. Okay sa akin. And then insurance na from 2013 until now. Alam mo, ang bait sa'yo ng kapalaran. Tama. Sobrang grateful, fairness. thankful. Nag-galing. Kaya totoo talaga siguro yung sabi ng Pung Sui. Andito talaga ang swerte. Ito ang dahilan kaya dahil nag-etiquette for mistresses. Speaking of etiquette for mistresses, napanood niyo yung Bachelor Dio? Diba? Social. Sino mga kasama dyan? Diyos ko, Chris Aquino, Kim Chu, Claudine Barreto, Isa Calzado, Gina Crack. Doon ako na proud sa'yo talaga. Yung antagal kong wala sa showbiz, balik ako ng Pilipinas 2015 to do that movie. Isipin nyo ha, pinabalik pa siya dito. At hindi ako naniniwala sa manager ko nung tinawagan ako for that. Pero totoo pala. At saka akala ko kung may movie mang gagawin dun sa US. Kasi parang hindi siya parang real for me. Nasasabihin mong pauuwiin mo ako to do the film. Sino ba ako? Tagal ko nang wala. Hindi naman ako like big star dyan para pauuwiin. Nung sinabi sa'yo ni Freddy, na manager, na ang mga kasama mong artista, ito
ito, Chris Aquino, Isa Calzado. Ano yung unang-unang pumasok sa'yo? Amaze ako nga ako. Parang hindi totoo. Bago niya sinabi yung mga kasama, Chito Ronyo film, kala ko, horror. Tuwan-tuwa ako kasi gusto ko mag-horror. Pero nagka-problema kasi ay pumayag ni Daddy Crab. Kumbaga parang sa kanya, hindi siya open sa ganun. Buti nga open na nga. Pero hindi siya open doon sa ganun. Parang ano yan? Alis ka dito. Yung parang ganun. Siyempre magkasama lang kami ever since, di ba? Ito po si Daddy Crab ay Pilipino rin. Pilipino po. Bakit Crab kasi? Alimagno kasi yung last name namin. Totoo ba? Ay, lagi sila ng alimango pag namamali. Akala nga nila ibang lahi. Kaya ako rin inisip ko, foreigner yata ito. Pero bakit Pilipino? Crab. Nagpaalam ka kay Daddy. Anong sabi ng Daddy? Tapos iniyakan ko pa siya. Tapos parang siguro, destiny gawin ko yung palabas. Pumayag din siya somehow. Paano mo siya Kasi napapayag? hindi ko siya kinakausap. Umiiyak ako, hindi ko siya pinapansin. Ay, ikaw pa ito nang mamaganda. Ay talaga, magmamaganda pag hindi mo to pinagawa sa akin, pagsisisihan mo. Basta sabi niyo, sige, buwento, basta bumalik ka na lang agad kung 1 month ka na. Ang usapan 1 month, pero bakla tumagal. So ang ending, nung alam niyang tumagal, umuwi sila ni Sean. Tumanagal ng 2 buwan something, parang ganun. Pero alam mo, yung pelikulang yon, yung Etiquette of Mistresses, talagang markang-marka sa'yo yun. Oo. Kasi mapasama ka doon sa mga bigs. Kaya nga. Tapos after nun, dire-diretso, puro mayaman na. Like yung teleserye ni Kim and Sian after that, sa New York namin shoot, mayaman din ako doon kasi ako yung employer niya. Talagang para sa'yo yan eh. Kasi isipin mo, nasa abroad ka na, ikaw pa yung iniisip nila. At saka siyempre, sa push din yan ng manager mo, aminin natin yan. Yeah, thank you so much, Napakahusay Kuya ng Freddy. manager mo. Baka naman. Kaya Freddy, baka naman si Roma. Yung recent na movie na ginawa namin na Coco Jody, Metro Manila Film Festival 2022 to eh. Ako yung kinontak ng TFC kasi after nung nag-adobonation ako, nag-host ako sa TFC sa US. So yung writer nun, kinausap ako kung okay daw akong gumawa ng movie with Coco Jody. Sabi ko, ay, I manifested that movie din. Kasi parang 3 months lang, something. Sabi ko, ay, gusto ko rin gumawa ng movie with Star Cinema. Like, binulong ko lang, whatever. Tapos after 3 months, biglang boom, may movie, Star Cinema, Channel Importe. Ha? Tinalaga ko agad si Kuya Freddy. Kasi pwede ko namang sabihin, ako na. Di ba ako nakausap? Wait, tinalaga si Kuya Freddy. Kuya Freddy, kinontak ako ng Channeling Bongbong. Kung na ako mausap, ganyan-ganyan. Usap na sila. Napaka-grateful mo naman. Usap na sila. Actually, pwedeng hindi mo ibigay sa manager, pero dahil sa may utang na loob ka sa manager mo, na naging mabuti sa'yo, kaya True. may binabalik mo sa kanya, very good ka naman. Diba? Tapos dun, hinaus kami ng 3 weeks dun sa Hollywood. So dun ko nakabanding si Tita Jacqueline. Yun nga, kaya kami naging close. Nandun kami sa nila Jody sa isang bahay, sama-sama. Doon kami nag-shoot. So after na, sabi ko, na-miss ko. Parang gusto kong bumalik. Alam niyo po ba, di ba kinakento niya kanina, nasa Sephora, nagtatap siya sa sales. Oo, mga ganyan. Tapos lumipat siya sa insurance. Tap pa rin. Nagtatap pa rin. Iba talaga ang tulis, di ba? Labuanta po, oo. Kasi Diba? maano talaga ako machika. Kung di ako top sa sales, hindi ako bibigyan niya ng mga pa-trip, yung mga pa-cruise. Yung boss ko yung nagbigay sa akin. Buong family ko ha, dinala niya sa Italy, Barcelona, Spain, France. So, ang ganda ng buhay mo, China, sa abroad, no? Oo, thank you Lord. Tuwang-tuwa ang nanay mo sa narrative mo. Nandun si mama, kasama ko rin siya sa ano. Kinuha ko siya. Nanonood nga siya sa inyo. Mga chika. Mga chika. Pagising ko na pasok ko sa bar. Ano yung maingay? Diyos ko si Romel. Bisa. Pero hindi nakakatuwa, nakita mo, talagang hayahayang buhay mo. Naisip mo ba yung pinanggalingan mo dati sa ngayong narating ng buhay mo? At pamilya mo, ha? Hindi man lahat okay na. Sabi ko kay Sean, kinukwento ko sa anak ko yung humble beginnings namin ni Daddy sa US. Dati doon siya nakatira sa sister niya, magkakasama sila. Tapos nung kami na, nagbumukod kami. So sabi ko kay Sean, alam mo ba dati nung kami ni Daddy, nung wala ka pa, buntis ako, maglalaba kami sa washer dryer sa hinuhulugan? City. O, hinuhulug-hulugan. Dahil yung maleta kong dala, nandun lahat ng labahan namin. Tapos hinihila ko yung gano'n, pupunta kami doon. Eh, syempre, sa Pilipinas, artista ka na, di ba? Oo. Everything. So, pero doon, gano'n na eksena namin. Tapos lipat kami ng bahay. Yung una naming tiniran, yung parang nagre-rent kami ng room lang. Tapos after na mag-rent ng room lang, lipat kami ng another room na naman. Palipat-lipat kami ng room hanggang sa nung pinanganak siya. Doon kami sa isang bahay na merong master bed with a bath, $850 monthly. Doon ako nanganak sa kanya. And then, nung lumalaki na siya, sabi ko, hala, saan ito maglalakad? May ibang tao. So, move kami, mga ilang hakbang lang, apartment. So, yung apartment na tinirahan namin sa Daly City din, so mga taga Daly City, hello. Ang rent naman doon is 1,250, 1 bedroom na. Pero punyeta, 3rd floor. Walang elevator. So, hirap na hirap So, nasa 3rd floor Nasa kayo? 3rd floor kami. Kaya nung mga kapanahonang na ano yung tuhod ko, Diyos ko, synergery, baka bumababa ako ng hagdanan pag gano'n kasi wala elevator. Tapos pag akyat, paatras na gano'n.
After nun, yung kinuha yung nanay ko papunta doon, siya hindi na kami kasya doon, nag-rent pa rin. Pero nung time na nag-move kami ng bahay, 4-bedroom na bahay, 2,500 naman ang monthly. Kaysa magre-rent ako sa Daly City na 2 bedrooms pero aabot ng almost the same monthly. So, magbayad ka na lang. So, parang nakatira ako ng 6 years pero sa insurance na ako nag-work nung nag-move ako doon, di ba? So, medyo maganda na ang kitaan, say, hourly and commission and mga bonus. Dumating pa yung point na parang, oh, daddy, so, mas malaki na yung kineso ko kay daddy. Ay. Sinabi nung may-ari, ibibenta yung bahay. Sabi ko, hala, sa tayo lilipat? Eh, parang nakasit na ako dun sa value. Ang hirap na naman pag nag-move kami. Nakabili ako ng bahay. Pero napalayo kami ng konti kasi nasa Stockton kami, doon ako nakabili ng bahay. Kasi saan na dati ko pa nga ginawa. Kasi kung yung feeling mo na hindi ka makakabili ngayon, hindi makakabili ka sa future, eh tataas na rin yan sa future eh. So you have to act now. So nung nagganun kami, check credit score. So very important talaga sa US yung maganda yung credit score. Kailangan nagbabayad ka, makikita nila yung length ng history, tsaka yung score mo dapat mataas. They know na parang capable tong pautangin kasi marunong tong magbayad. Nakakuha kami ng bahay. Yung bahay na nakuha ko, mas maliit na yung monthly ko dun sa nire-rent. Tapos bahay ko na yun. Tapos may equity yun na pag kinita yun, syempre meron ka makukuha. Di ba kung gusto mong i-refi, pero hindi man ako nagagano kasi syempre interest-wise. But still, anything that you want to do dun sa house, pwede mong gawin kasi bahay mo. Paano mo natutunan itong mga bagay-bagay ito? Hindi, syempre yung friend ko na kumarik sa realtor, syempre ina-explain naman niya and everything. Naral ko. Tsaka, di ba sa insurance ako nag-work? So, minsan kakonect ko din yun, yung loan officer. So, friends ha, kapag gusto nyo kumuha ng bahay, message me kasi meron akong friend na pwede magpa-approve ng loan nyo. So, pag approve ng loan, then I'll help them naman sa insurance. So, ako naman po-provide na insurance sa car, sa home, business, life, health, lahat. Inaral mo talaga yan? Oo, may license ako. Kasi yung license nire-renew every 2 years. Laging may exam yun. Pero boss ko yung gumagastos lahat noon. Di ba ba yung boss ko sa akin, di ba? Ang galing. Shout out, boss. Ano ka ay? Hindi, tsaka hindi. I want to take this opportunity sa mga nanonood. Kasi daming nanonood sa iyo eh. Kasi nabanggit ko na rin lang yung insurance. So, majority California, right? So, I can help you sa California. Pero kung meron din kayong relatives na nasa Oregon and Arizona, I can also write insurance sa kanila. Pwede na. Soon, Nevada. So, i-message nyo lang ako sa Instagram, guys. So, kasi Romeo, ganyan. Saan mo pa ba ipagkakatiwala ang pera mo? Sa taong kilala mo na, nagtiwala ka na nga sa ibang di mo kakilala, eto pa ba? Kunyari, bibili sila ng sasakyan pagka mahal-mahal. Kunyari, naka-Porsche. O kaya bibili ng mga pangmalakasang car. Sabi te, mag-add ako ng car. Magkano ba to? Pag binigay ko yung presyo, ang mahal naman. Sabi ko, bakla ka ng taon. Ang mahal ng coaching binili mo, te. Sabi ko, magbibili ng ganyang kalaki kung walang pambayad. So, itaas mo yan. Kasi pag nakabangga ka, kasi di ba dito hindi naman mandatory ang insurance. So, dun sa US kasi mandatory. So, lagi ko sa kanila sinasabi, majority sa kanila hindi alam. Ang gusto lang nila, basta lang meron sila insurance, okay na. Sabi ko, no, that's not how it works. Kung may insurance ka, dapat alam mo yung coverage mo. Lalo na yung mga Pilipino na coverage, ang mura-mura, yung 30,000 lang. Sabi ko, pag nakapatay ka, pag nakabangga ka, 30,000 lang yung pangbayad mo dyan. Eh, paano kung nadedo yan? At 500,000 na medical bill sa 1 to 1 million, anong pambabayad mo? Kahabulin ka. So, that's why you need to increase your coverage para hindi ka hindi mo gamitin yung personal mong pera. Pero it's your choice. Ina-explain ko lang sa'yo para alam mo. Kasi ayoko yung wala kang alam na bumili ka lang. I-explain ko isa-isa, ito yung presyo, ito yung coverage mo, bla 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 bla. Ano gusto mo dyan? Ang ending, o sige, at ito na lang. O sige, at least mas malaki kaysa naka-minimum ka. Pero kung gusto mo pa rin yan kasi gusto mo mura, okay, walang problema. So binili, after channeling boom boom, tumawag, nakabangga ako. Okay, o ito pambayad mo. Ha, ang bahala ka naman na ilalabas ko. Eh di ba sabi mo deductible mo 1,000 kasi gusto mo mura. Ayun. Paano pag ginawa ko ng 100 lang? Okay, pero sa next claim mo na yan. Hindi pwede ngayon. Pero love na love kung ini-explain sa kanya kahit matagalan pa ako sa pag-chika. Kasi iba, pag tumawag sila sa ibang insurance, hindi na ini-explain. Basta mabenta na lang. So kung bago natin i-close yung deal, nagkaintindihan tayo sa binili mo. Ano pangalan insurance? Sa State Farm ako, pero yung boss ko pangalan Jeff. So kasi agency yan eh. So yung may-ari si Jeff Sinfego, but then yung company State Farm. Exclusive for that. Hindi ako yung broker ng iba-ibang company. It's like isa lang. I only write insurance sa State Farm. So lagi ko in-explain, kayo yung gusto nila. Kaya bumili siya sa akin o hindi, happy ako, alam niya. Kaya nga umuwi ako dito pag kumuha ko ng kotse. Nung in-explain sa akin yung insurance. Tapos ito po yung coverage niyo. Sabi ko, magkano? 100,000 po. Pesos? Tumambling ako. Yun lang! Sabi ko sa kanya. Oh, pwedeng taasan, hindi yun pala yung maximum. Sabi ko, ang coverage ko sa US. Kasi sa US, hindi yun nga. Hindi, may limit. Oo. So, ang kinukuha ko lagi limit, sabi ko din sa mga kain ko, like, ako meron ako umbrella, so like, million ang coverage ko. You know why? In-explain sa tao, hindi ako mayaman, but I want to have a million coverage kasi in case of emergency, anong pambabayad ko kapag wala akong coverage? So, parang I pay sum of money, like, kunyari, 150, whatever. Pero, pag nakabangga ako, alam ko, may million akong pangbayad. Wala akong pambayad personally, but meron akong million coverage to pay you.
so you don't sue me. Nakita nyo yan si China Crab. Alam nyo, maraming makakilala ng mga nasa abroad natin, mga nanonood ng Roman Chico Vlog sa ibang-iba po ang vlog natin ngayon. Kasi matututo po kayo dito. I'm sure, ngayon titignan nyo na ngayon yung mga comments at sure yan. China pa review naman. Pwede po yan kay China. At ngayon po, nandito po siya ngayon sa Pilipinas. Kaya po nagpaunlak si China na kausapin ko. Nandito po siya dahil sa... Hindi kasi si Sean, yung panganay kung niya. naka-follow sila sa akin, may siya mag-write ng song. So, ginagawan ko siya ng parang nag-produce ako ng mga songs niya na nasa Spotify na. Follow niyo siya sa Spotify, Sean Crab. And then, sabi ko kay Freddy na i-try namin dito na mag-sing siya. So, we're working on something sa kanya. So, hopefully soon. And then, while waiting for that, sabi ko sa manager ko, Ayan. na rin lang naman ako nakatambay. Gamitin mo na. Ibenta mo na. Sabi ko kay Freddy, alika, natanggap na tayo ng labada habang nandito ako at pinayagan ako. Speaking of labada, ano ang natanggap mo ngayon? Ito nga, meron akong labadang natanggap, pero yung labada ko natanggap, confidential pa kasi ako pa lang ang nakakaalam. Hindi, ganun naman po talaga. Pag merong nilulutong proyekto, siya lang nakakaalam. Kaya pag na-shelve, siya lang din nakakaalam. Hindi, ang totoo po, may gagawin po siyang proyekto. Sana talaga kung dyan ka na lang po ako. Ang ganda ng mga stars. Bakit parang yung stars, yung Keme? Ba't hindi mo masabi sa akin diretsa? Kasi hindi ka courting star. Moon ka kasi. Siyempre, hindi lahat ibibigay. Bakit, Lord? Kinwestiyon. Kinwestiyon si Lord. I'm so happy and grateful talaga. Wala ka naman masyadong kalungkutan sa buhay, di ba? Buti naman, ayoko naman na may lungkot sa buhay kasi ang lungkot is bigat. Parang natuto na rin ako after the pandemic. Yun nga, sinasabi mo nga, dead mang nega, dead mang bash, sa buhay, chika-chika. So, totoo talaga yan. Kasi dead ma sa nega because negativity is really, really not your thing dapat. Ay. Kasi once na nega ang takbo ng utak mo, negative ka sa lahat ng bagay, walang attraction sa positive frequency and energy. May namimiss ka pa rin ba? Yung mga kaibigan natin. Buti nga, ni-reach out mo ako. At least nakita tayo. I'm so happy talaga na nagkita tayo. Kasi sila Jeff, sila Ace, nakita ko. Ito si Art, Bebeka, nag-schedule din sila na, uy, ano dito ka pala, ganyan. One time, gusto ko silang bisitahin ng biglaan sa Why mga not? comedy bar na Oo. nakaset sila. Kasi nakakamiss din talaga makita yung mga Oo, bago ka nakasama mo magsimula before. ng taping mo. Yeah, ng mga kaganapan. So, hopefully, Alam mo, nakakapalakpak ang buhay mo. Na daanan mo yung daan na napakaganda. Doon may konting pagsubok, pero yung una nagturo sa'yo para lalo ka naging strong eh. yeah. Lalo na pag babalikan mo yung from before, na hindi ako nagsisi dun sa ginawa kong pag-switch. Niwanan ko yung showbiz, punta ako ng Amerika ng ilang taon, pero di ba, nakakagawa naman, pero hindi naman talaga diretso. Pero parang right after the last movie na ginawa ko, dun talaga ako nagkaroon ng parang decision na namimiss ko. Parang gusto kong bumalik. May ganong factor. Lahat ng ito, magko-connect pa rin sa trabaho mo. The more na nakikilala ka dito, pag uwi mo na naman sa States, lalong dadami na naman ang kliyente mo kasi nakita ka na naman sa isang Hoy, huwag niyo ko kalimutan ha. Baka akala niyo na wala na ako. Alam niyo na ha. 41, ano bang number ka? 415-431-3514. ayan na. May message niyo lang ako dyan. Ano, chika lang. Nakakatuwa. Anong gusto mong sabihin sa mga kasamahan natin na gusto rin mag-abroad? Siyempre, hindi naman po lahat na nag-abroad nagwawagi. Meron talagang hindi spinalad, pero isa ka sa naging mapalad. Thank you, Lord. Thank you, Oo. Lord. Kapit lang, like kung nasan man silang sitwasyon na siya, sasabihin nila, madaling magsalita, madaling sabihin yan kasi wala ka dyan. Pero wala talaga kaming magagawa. Everything that's happening to you is sa inyo rin po yun. So kung nandun ka sa parang lugmok moment mo na, syempre pag lugmok ka na, puro negative na yan. ang maisip mo, bakit ako kinalimutan ni ganito, wala na sa akin si ganito. All the negativity, yun yung maisip mo. Kaya hindi tayo makakaalis doon. Kasi attraction yun eh. Just be grateful kung nasan ka right now. Be thankful dun sa mga kaibigan mo na tumutulong sa'yo. Thankful ka sa kung ano man kahit maliit kasi the moment na nakita mo yung meron kang pagpapasalamat, dun papasok kung ano man yung gusto mong makuha. Huwag kayong panghinaan ng loob. Kung kinakailangan tulong, humingi ng tulong, kumatok, huwag ma-pride. Oo. Kasi hindi naman malalaman ng iba kung hindi ka magsasalita. Yeah. Di ba? Yun lang, kung hindi ka nakatanggap ng tulong, huwag din sumama yung loob. Kasi, di ba, hindi naman lahat capable. So, kaya nyo yan, just, pray. Yun lang. Galing. Baka. Ay, pakita natin yung anak ni... Halika, tawagin natin yung anak. Halika! Dutang kami! Halika. Ito si Sean. Ito yung... Soon, narinig natin ang kanyang kanta. Say hi, Sean. Hi guys! Hi! Wamang Oh, sinasabi! mga artista Hi din. guys! What's your name? Guys, I'm Shane. How old are you? 4.
4. Malapit nang mag-5, di ba? Yeah, my birthday is 5. Ay, on your birthday, you're 5. You're going? Naku, eto na, mga kachika. Soon, abangan po ninyo. Imbitahan mo sila sa YouTube mo. Yes, my Instagram is Sean Crab, tapos yung Spotify ko is Sean Crab, and my TikTok is Sean Crab. I have 2 singles on Spotify. One of them is This Fall I'm Falling Hard, and the other one is It Too Late? So go stream them sa Spotify ko. Mahal na sa'yo itong singer-singer. Di ba? Check yun guys, This Fall I'm Falling Hard, nilaunch namin yan nung October 21. Next time, soon, i-release naman namin yung Tagalog kasi may mga Tagalog song din siya na nasulat na. Nagulat na ako, ang galing magsulat. Nag-aral din siya sa AOR, Global Academy of Rock. Nag-aral siya the last time na umuwi kami dito, nung 4 months kami nag-stay last year. Then, hindi ko in-expect na marunong magsulat. Nung pagbalik namin ng US, pinarinig niya, then I like the song. Sabi ko, ay, i-release. Pumunta kami ng Hollywood, pinarecord ko para ma-release ko. Ang bongga, di ba? China Crab nagpunta ng Hollywood para iparecord ang anak. Iba. Kaya naku, wag ho natin sayangin. After nyo po mapanood ito, panoorin nyo po yung YouTube niya. More power sa pamilya nyo. Keep loving sa inyong family. More power din sa iyong show and road to 100,000 subscriber tayo! Kasi nakita ko nasa 99,000 Chenelin Porte. So road to silver, ka na? Oo, silver bot. Pa-silver. Then after that, road to 1M. Kasi marami akong mga nababasang mga comments, na positive comment ng mga kachika mo na naaaliw the way you interview yung mga guests mo. Kasi bilis-bilis. Ako na magsasabi, nakakaloka si Romel. Wala talaga siyang script. Diretso yung chikahan. Na nag-uusap kami mamaya na para diretso yung chika natin, para raw. Ay, antare, wala ka man lang alam na pointers. Hindi, yung chika niya diretso yung tanong para nag-uusap lang. So, kaya nga siya Romel Chika. Thank you very much, Gina. Thank you din, Sean, and thank you very much. Thank you, She. Thank you. Sa mga kaibigan, yan po ang matagumpay na kwento ni Gina Crab. Sa mga kaibigan, Dead Mang Nega, Dead Mang Bash, dahil ang buhay ay Chika lang! ganon. Dead ang nega, dead ang bash. Dahil ang buhay ay chika-chika lang. Ganon.